Praise God, blessed morning sa ating lahat mga kapatid. Morning, Pas. At Blessed morning. blessed tayo. Ano po mga kapatid? Patuloy lang tayo na mag-volunteer na magpag-amit sa ating Diyos. Then, dyan natin makikita kung ano yung leading niya sa bawat isa sa atin. Nais ko muna manalangin tayo mga kapatid bago tayo dadako sa ating message. Panginoong Diyos, salamat po muli sa iyong mga salita, Panginoong Diyos, na aming napakinggan kanina. And nawa tumimo ito sa aming mga puso at isipan, maunawaan namin, ipaunawa ng banal na Espiritu upang magkaroon ito ng power, ng manifestation sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. This time, Panginoon, pakalinisin mo po ang aking puso at isipan upang may-deliver ko ang iyong mga salita sa mga sandaling ito. And let the Holy Spirit touch every heart na nakikinig, Panginoong Diyos, upang maintindihan nila ng maayos ang iyong mga salita. I pray in your Son, Jesus. Amen and amen. Okay, ang aking babahagi sa inyo ngayon, mga kapatid, is submit to God by resisting, grieving, and moving. Submit to God by resisting, grieving, and moving. Magpasakop sa Diyos sa pamamagitan ng paglaban, pagdadalamhati, at paglapit. Doon sa James chapter 4, verses 1 to 12. Okay? Let me read to you, mga kapatid. It says, "What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You desire but do not have, so you kill, you covet, but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that they may spend what you get on your pleasures. You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Or do you think Scripture says without reason that He jealously longs for the Spirit He has caused to dwell in us? But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning, and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speaks against a brother or sister, or judges them, speak against the law and judges it. When you judge the law, you are not keeping it, but sitting in judgment on it. There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? Itong ating pag-uusapan ngayon ay sobrang napakahalaga kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Ito ay kung paano natin isasabuhay sa ating sarili ang pagpapasakop sa Diyos, or how can we live our lives in submission to God. Tulad ng sinasabi sa verse 7, it says, "Submit yourselves then to God, resist the devil, and the devil flee from you." The Greek word for submit is hypotasso. Can you repeat the word hypotasso? Hypotasso, meaning to obey and submit oneself unto. O sa Tagalog ay magpasakop o isuko ang sarili sa authority man yan, sa tao man yan, o sa Diyos. Pero ang pag-uusapan natin dito, o ang pinag-uusapan natin dito is submit to God in His authority and His words. And this Greek word of submit, ano ulit yon? Hypotasso. Na ibig sabihin is submit oneself unto. This hypotasso was used as a military term
meaning to arrange troop divisions under the command of a leader. Now, submission to God means to arrange our life under the command of God than to live according to one's own way. Kumbaga tayo yung troops at si God ang ating commander. Kung sa Tagalog, ang pagpapasakop sa Diyos ay nangangahulugan ng pagsasaayos ng ating buhay sa ilalim ng utos o mandato ng Diyos sa halip na mamuhay ayon sa sariling paraan. Amen? Amen. Maaaring sasabihin ng bawat isa sa atin, I am submissive to God. Ako ay sumusunod o nagpapasakop sa Diyos. Kaya nga ako dumadalo sa simbahan. Let's see kung ano ang mga katangian ng taong hindi sumusunod sa Diyos or qualities of a person who is non-submissive to God. Babasahin ko sa inyo kung ano ang nakasulat dito rin sa ating mga pinag-uusapang scriptures. At dapat nating tandaan na ang ina-addressan ni James o Santiago sa scriptures na ito is to the Christians na pumupunta sa simbahan at inilalabas niya ang katangian ng mga hindi nagpapasakop na Kristiyano sa Diyos. Doon pa pala ay may mga non-submissive Christians na, pero dumadalo sa gawain o sa simbahan. Tingnan natin. Let me read to you doon din sa James chapter 4 verses 1 to 12. Ano-ano ang mga katangian ng mga non-submissive Christians o mga hindi nagpapasakop na mga Kristiyano? They fight and quarrel among one another in verse 1. They have evil desires that battle in their heart. Mga masasamang pagnanasa ang laman ng puso nila in verse 1 din. They always want something but they do not get it and they will do anything against a person. Ano sinasabi doon? To kill, covet, fight, and quarrel in verse 2. They never pray. They are too proud to pray. In verse 2 ulit, na sinasabi, you do not have because you do not ask God. Kung Kristiyano ka at hindi ka nananalangin, ay parang sinasabi mo na hindi mo na kailangan ang Diyos kasi hindi ka lumalapit sa Kanya. When they pray, ngayon kung mananalangin naman sila, they pray with wrong motives. Mali naman ang motibo ng puso nila sa paglapit nila sa Diyos. Paano sila pagpapalain ng Diyos niya? In verse 3. They are proud. In verse 6, na sinasabi, God opposes the proud. Ang proud dyan sa Tagalog ay palalo. Okay, sa ibang salin, mapagmataas, mapagmalaki, o sa mas mababaw na salita ay mayayabang. They are quick to talk and slander one another in verse 11. Hindi nag-iisip kung anuman ang lalabas sa kanilang bibig doon sa ibang kapatiran. Ang dami niyan sa loob ng church. Parang pangkanto pa rin ang pananalita. Tapos mamaya, magsasalita na parang maka-Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Then, iinsultuhin o lalaitin ang iba o kaya'y magmumura pa. They are quick to speak and judge in verse 11. Hindi inaalam ang buong kwento ay may conclusion na agad sa kanilang isipan. Ito yung mga chismoso o chismosa sa loob ng church. Anong tawag ng Bible sa kanila? Mga gossipers. Ano po? Tapos, sila na ang humahatol at nagja-judge. Mga feeling banal. Ano po? Okay, mga feeling perfect. Nakakalimutan nila ang scripture na sinasabi in verse 12, there is only one lawgiver and judge. Sino yon? And that is God only. Amen. Listen carefully mga kapatid. The key reason o ang pinakadahilan kung bakit ang mga tao ay nagpapakita ng hindi nagpapasakop na pag-uugali or non-submissive behavior ay matatagpuan sa James chapter 4 verse 4. It says, you adulterous people, o mga nganunyang mga tao,
Don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Malinaw dyan na sinasabi, ang pakikipagkaibigan sa mundo or friendship with the world, ang mga taong ito ay mananampalataya. Take note, mga mananampalataya sila at sila yung inaadresan ni James. Ngunit, nabubuhay pa rin sila sa kanilang dating pamumuhay or still living in their old lifestyle. Kumbaga, tumanggap na sila sa Panginoon at dumadalo na sila sa simbahan, pero parang wala pa ring pinagbago. Ang ganitong mga tao ay tinatawag na mangangalunya or adulterers. Yan ang description ni Apostle James sa mga taong ganyan. At marami yan sila sa loob ng simbahan noong panahon pa nila Apostle James. Again, ang mga taong nakikipagkaibigan sa mundo o nananatili sa kanilang old lifestyle ay gumagawa ng spiritual na pangangalunya or commit spiritual adultery. Kasi tinanggap na nilang Panginoong Hesus bilang kanilang Lord and only Savior, mayroon na silang bagong relasyon kay Kristo at bagong buhay, pero nakikiapid or nakikipagrelasyon pa rin sila sa makamundong bagay. Kaya nga, spiritual adultery ang tawag dyan at hindi talaga sila nagpapasakop sa Diyos. Ang ganda ng pangako ng Diyos sa bawat nagpapasakop sa Kanya. Pero ang mga taong gumagawa ng spiritual adultery ay hindi nagpapahintulot sa Diyos na pagpalain sila. Now, how are we to submit to the Lord? Paano tayo magpapasakop sa Panginoon? Point number 1 natin, submit by resisting. Magpasakop sa pamamagitan ng paglaban. Baka isipin nyo, bakit magpasakop or to submit tapos sa pamamagitan ng paglaban? Hindi ang Diyos ang lalabanan natin, kundi ang ating kaaway na dyablo. Let's go back to our main text in James chapter 4 verse 7. It says, "Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you." Upang magpasakop sa Diyos ay kailangan natin ng dalawang katangian. Ano mga yon? Submission and resistance. Pagpapasakop at paglaban. O pagtutol o sa ibang salin ng Biblia ay pagsalangsang. Ibig sabihin, kailangan mong maging masunurin sa Diyos. Be submissive to God at lumalaban sa dyablo and resistant to the devil. Tandaan natin, ito yung maling practice ng karamihan. Being resistant to the devil o ang pagiging lumalaban sa dyablo is not rebuking the devil. Many believers feel if they rebuke the devil, will flee. Kumbaga, kung nirebuke na nila yung dyablo, ay tatakas o aalis na. Kung sinabi nilang, I rebuke you devil, iniisip nila na aalis na. Tandaan, ang pinagtutol ng Panginoong Hesus kay Satan, noong tinutokso siya, ano yon? Ang Word of God. Now, hindi lalayo sa iyo ang devil kapag hindi ka naman sumusunod sa Word of God o yung sinasabi ni Bro Julius kanina na hindi naka-inline yung ating buhay sa Word of God. Kahit pa rebuke ka ng rebuke, kung hindi ka naman masunurin o hindi ka naman nagpapasakop sa Diyos, ay wala rin. Magbigay ako ng simple illustration dito mga kapatid. Kung mayroong nahulog na matamis na candy sa floor, sure, the candy will attract the ants. Tama? Ngayon, kahit anong gawin mo na pagsabihan ng mga langgam, aalis ba? Kahit pa i-rebuke mo sila ng i-rebuke, aalis ba yung mga langgam? Hindi yan aalis kahit magsisisigaw ka pa dyan. At pupunta pa rin sila doon sa candy. Ngunit, kung lilinisin mo yung floor, ay sigurado mawawala yung mga langgam. Tama? Amen. Pagdating sa devil, if we need to resist the devil, we need to stop sinning. Amen. Amen? Amen. Kung kailangan nating labanan ang dyablo,
kailangan nating tumigil sa pagkakasala. Hindi mo malalabanan ang dyablo kung patuloy ka pa rin sa ginagawa mong kasalanan. Amen? Amen. Ang kasalanan ay nagbibigay ng pundasyon sa dyablo sa ating buhay. Okay? Yung kasalanan, yun yung nag-a-attract sa dyablo sa ating buhay. Ngayon, kung tayo ay kusang loob na mag-desisyon na huminto na sa pagkakasala natin, tayo ay tunay na nagpapasakop sa Diyos at malalabanan natin ang dyablo. Amen. Hindi pwedeng nilalabanan mo o nire-rebuke mo ang dyablo, pero ang pamumuhay mo ay sumusunod pa rin sa Kanya. The question is, how can I stop sin when I am living in a body or in this world? Di ba, ganyan lagi ang rason natin? Tao lang ako, may kahinaan. Nasa mundo pa tayong makasalanan. Totoo yan. But let's see kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kasalanan at sa mananampalataya na. Romans chapter 6 verse 12. It says, "Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires." Ini-encourage tayo ng Word of God that don't allow sin have control over you. Huwag hayaing kontrolin ka ng kasalanan. Ito ay isang bagay na dapat nating gawin bilang mananampalataya na ni Kristo. Tignan nyo providing salvation ay isang bagay na ginawa ni Kristo. Siya ang gumawa niyan at yan ay libre para sa atin. Ngunit, ang labanan, ang kasalanan ay isang bagay na dapat nating gawin para kanino? Para sa ating sarili. Hindi naman yan para kay Kristo o sa ibang tao, kundi ikaw rin ang magbe-benefits niyan at iyan ay command sa atin bilang tagasunod na ni Kristo. Ano sinasabi sa ating talata? Resist the devil at mamuhay bilang Kristiyano. Dapat tayong magdesisyon na labanan ang kasalanan. Tandaan na laging andyan ang Diyos para tulungan tayo. Gaya ng sinasabi sa ating scriptures in James chapter 4 verse 7. It says, "Submit yourselves then to God. Resist the devil and the devil will flee from you." The key is to submit. Ano ulit yung submit? Means to obey or submit oneself unto. Kanino? To the command of God. Amen. So that we can resist the devil. And the devil will flee from you. 3 things to remember here in our point number 1 as a believer of Christ. Number 1, a believer is dead to sin. Ang isang mananampalataya ay patay sa kasalanan. Romans chapter 6 verses 11 to 12. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. When you accepted Christ as your Savior, hindi lamang nagbago ang iyong relasyon sa Kanya, but your relationship to Satan and the world has changed. Because you are now dead to sin. Ikaw ngayon ay patay na sa kasalanan. Romans chapter 6 verses 1 to 3. It says, "What shall we say?" Sabi ni Apostle Paul, "What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death?" Simple illustration natin dito. A dead body is that stop doing the things they have done before. Tama? Kasi patay na So, kung ang isang tao ay mabisyo dati, ay maaari pa rin bang magpatuloy sa pagbibisyo kapag namatay na siya doon? No. Amen.
A dead person ay hindi nabuhay upang gawin ang lahat ng kanyang ginagawa noon, ni kumain, huminga at gumalaw. Ano ulit ang sinasabi sa verses 2 and 3 ng Romans chapter 6? By no means. Wag naman sana. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Kaya kapag tayo ay nabautismuhan na kay Kristo, tayo ay hindi na nabubuhay sa kasalanan. We are no longer live to sin. Amen? Tayo ay namatay na dito. Ngayon, kung tayo ay namatay na sa kasalanan, anong dapat gawin? Stop sinning. Okay, number 2. A believer is buried with Christ. Ang isang mananampalataya ay inilibing kasama ni Kristo. Ituloy nating basahin ang Romans chapter 6 doon sa verse 4. It says, "We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life." Amen. Hindi lang tayo patay sa kasalanan. Inilibing din tayo kasama ni Kristo. Kapag tayo ay nabaptize na, dinideclare natin sa sanlibutan, I am no longer alive to sin. My sinful man or my old self is dead and now buried with Christ. Amen? Amen. Inilibing na yung dati mong buhay at pamumuhay dahil namatay ka na doon. Maaari bang bumangon ng isang taong inilibing na? Nakakita na kayo ng taong inilibing na at bumangon? At gumawa ng anuman? No way. A buried person cannot keep relationships with the people of the world. Okay, number 3. A believer is no longer a slave to sin. Ang isang mananampalataya ay hindi na alipin ng kasalanan. Let's continue again to read Romans chapter 6. Doon sa verses 6 to 7. It says, "For we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been set free from sin." Ang alipin or slave ay sinusunod niya lamang ang kung ano yung pinapagawa ng kaniyang master o Panginoon. Tama? As a Christian, you are no longer to be a slave to Satan. When Satan comes knocking on your door, let him know that you don't work for him anymore. Hindi ka na nagtatrabaho para sa kanya. O hindi ka na nagpapaalipin pa para sa kanya. Amen? Sabi sa ating scripture, our old self was crucified with Christ, because anyone who has died in Christ has been set free from sin. Remember, be submissive to God. Magpasakop o maging masunurin sa Diyos. Dahil hanggat nananatili tayong nagpapasakop sa Diyos, ay maiiwasan nating gumawa ng kasalanan. Amen? At dahil dyan, we are resisting the devil. We do not allow sin to have control over us. Praise God. Okay, point number 2 natin. Hanggang point number 3 lang naman tayo. Point number 2. Submit to God by grieving. Magpasakop sa Diyos sa pamamagitan ng pagdadalamhati. Let's go back to our main text in James chapter 4 verse 9. It says, "Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom." No, sa Tagalog version, kayo'y magpighati at magsihibik at magsitangis. Inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Ano kayang ibig sabihin ni Apostle James dito? Ano kayang itinuturo sa atin dito? It says, grieve, mourn, and wail. Magpighati
at magsihimik at magsitangis. The big idea here is that we must take sin seriously and repent. Grieve, mourn, and wail is lead us to repent. Itong tatlong ito ay naghahatid ng parehong idea. Tingnan nyo, the command to grieve o ang utos na magdalamhati ay naghatid ng idea ng pagiging broken and feeling miserable because of sin. Tingnan natin ang halimbawa ni Apostle Paul in Romans chapter 7 verse 24. It says, "What a wretched man I am." Sinasabi ni Apostle Paul na abang tao siya o nakakaawang tao siya. Sabi pa niya, "Who will rescue me from this body that is subject to death?" Ginamit ni Apostle Paul ang parehong salita upang ilarawan ang makasalanang mga hilig na patuloy niyang pinaglalabanan. Even Paul ay may struggle siya pagdating sa kasalanan. Sabi niya, "What a wretched man I am." Abang tao ako, nakakaawa ako, nagigrieve o nagdadalamhati siya sa kasalanan. Ito ang attitude na dapat nating taglayin pagdating sa kasalanan. Amen. Ang problema, kung hindi ka napipighati kapag nakagawa ka ng kasalanan, kung ganon, ay maaaring patuloy o nag-i-enjoy ka pa rin sa paggawa nito. Ngunit kapag nagdadalamhati ka o nalulungkot ka, kapag nakagawa ka ng kasalanan, bakit ko nagawa yun? Lord, sorry. Then that will lead you to repentance. Amen. At maaaring hindi mo na iyon uulitin. The command to mourn o ang utos na mahapis o malumbay o magluksa ay naghatid ng idea sa parehong parahan na ang isang tao ay nagluluksa sa pagkamatay ng mahal sa buhay. Binigyan tayo ni Kristo ng halimbawa ng ganitong uri ng repentance o pagsisisi in Luke chapter 18 verses 9 to 14. Narinig nyo na siguro yung the parable of a Pharisee and a tax collector went to the temple to pray. In verse 13, sabi doon, datapwat ang maninigil ng buwis na nakatayo sa malayo, no, doon siya sa likod ng templo, ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib. Ginaganon niya yung kanyang dibdib na sinasabi, "Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan." Sinasabi sa atin ni Kristo na ang resulta ng pagsisisi na ito, nagluluksa or mourning to sin, ay inaring ganap siya or he was justified sa harap ng Diyos. Kung babasahin natin sa verse 14, pinatawad o tinanggap siya ng Diyos. The third command is to wail. Ano yung other term ng wail? Or weep. O ang utos na tumangis o managhoy o sa mas mababang kahulugan is humagulgol. It is the outward demonstration o panlabas na pagpapakita of the first two commands, grieve and mourn. Isa sa pinakamagandang halimbawa nito ay sa Mark chapter 14, whole chapter, nang maunawaan ni Apostle Peter, ang bigat or the weight ng kanyang kasalanan sa pag-deny niya sa Panginoong Hesus ng 3 beses. Nang tumilaok ang manok, ay naalala ni Pedro ang mga salita ng Panginoon. At ano ang kanyang ginawa? In verse 72, sabi niya doon, at naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus sa kanya, bago tumilaok ang manok, nang makalawa ay ikakaila mo ako ng makaitlog. At nang maisip niya ito ay, anong ginawa niya? Tumangis siya. Para itong napakalaking speaker na kumakabog sa kanyang dibdib. At wala siyang nagawa kundi ang lumabas at umiyak ng sobra o tumangis sa pagsisisi.
Balik tayo sa ating main text in James chapter 4 verse 9. It says, "Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom." Pagkatapos sabihin ni James the words grieve, mourn, and wail, which is lead to repentance, ang sumunod niyang sinabi is, change your laughter to mourning and your joy to gloom. James is not condemning laughter and joy. Hindi kinokondena o hindi ipinagbabawal ni James ang pagtawa at kagalakan. Remember the context of our passage. James is addressing believers who desires friendship with the world above God. Kaya nang sabihin ni James na inyong palitan ng inyong pagtawa ng paghibig at ng inyong kagalakan ng kalumbayan, ay tinutukoy niya ang tungkol sa pagtawa at kagalakan na mayroon ang mga taong ito mula sa kanilang kasalanan. Mga believers ito pero natatawa at natutuwa sila sa kanilang ginagawang kasalanan. They don't take sin seriously at pinagyayabang pa nila ang mga ito. Ang tanong na dapat nating itanong sa ating sarili ay kung ano ang nagdudulot sa atin ng pagtawa at kagalakan. What brings us laughter and joy? Ang pagtawa ba natin ay ang pagbagsak, pambubuli o pag-iinsulto ng iba? Ang kagalakan ba natin ay nagmumula sa maling ginagawa natin? Mayroon ba tayong kasiyahan o natutuwa ba tayo sa mga hindi nararapat na bagay na nakikita natin sa TV, movies, o sa ating paligid? What does your joy come from? If your laughter and joy are coming from the wrong things, then you need to. Sabi ni James, change your laughter to mourning and your joy to gloom. Grieve, mourn, and wail. Take sin seriously and repent. Amen? Amen. Ito ang reality. Lahat naman ng tao ay magluluksa o magsisisi at the end dahil sa kanilang kasalanan. O mayroon talaga siguro hindi. Maaari mong ipagpatuloy ang ginagawa mong mga kasalanan at hindi magsisi. Pero baka huli na ang lahat. Ito ang pinakamasakit. You will mourn over your sin in eternal judgment. Ikaw ay magluluksa sa iyong kasalanan sa walang hanggang paghuhukom. Gusto ba natin yon? Siyempre hindi. Kaya ngayon pa lang, maaari ka nang magdalamhati o magsisi sa iyong kasalanan at bibigyan ka ng Panginoon ng biyaya or grace. So, ano ulit yung point number 2 natin? We submit to God by grieving o magpasakop sa Diyos sa pamamagitan ng pagdadalamhati. Now na, not later, before it's too late to repent. Okay, our last point is submit to God by moving. Magpasakop tayo sa Diyos sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya. Kapag alam natin na mayroon tayong nagawang kasalanan, kailangan nating gumawa ng step para makalapit sa Diyos. Amen? Amen. In our main text in James chapter 4 verse 8, it says, "Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded." Simple illustration natin dito. Alam natin ang hirap ng paglipat sa isang bahay patungo sa ibang bahay. Lalo na kapag marami kang gamit at nasanay ka na doon. It's a lot of work to do. Tama? And moving from where we are to our old self to where God is, also a lot of work. Sa katunayan, dahil sa maraming trabaho na gagawin, karamihan sa mga tao ay hindi gustong gawin ito. Pagdating sa pagpapasakop sa Diyos, alam nilang mali ang kanilang ginagawa, but they do not want to live and move to God. Because a lot of work and changes to do. Amen? Amen. James is giving us two ways
how we can move closer to God. Okay, number 1. Or let me read to you again, James chapter 4, verse 8, sa ating main text. Sabi doon, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Okay, number 1 dito, on how we can move closer to God. Number 1, wash your hands. Maglinis kayo ng inyong mga kamay. Once na nalaman mong nagkasala ka at nagdalamhati ka dahil dito, you grieve over it, ask God to cleanse you. Amen. There is a beautiful passage in Isaiah chapter 1 verse 18. It says, come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, ano yung scarlet or red, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Again, wash your hands. Ikaw mismo ang maghuhugas ng mga kamay mo. Ibig sabihin, unawain ang iyong mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. At ano ang pwedeng panghugas lamang sa ating mga kasalanan? The blood of Jesus Christ. Amen? Amen. Gaano man yan kapula, ay gagawin niyang parang niebe, as white as snow. At talikuran na ang mga ginagawang mga kasalanan. Okay, number 2, purify your hearts. Dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Kapag lalapit o mananalangin tayo sa Diyos, o kaya kapag dadalo tayo sa simbahan, is always check the motive of your heart. Kung hindi maganda ang motibo ng iyong puso, ay yan ang magdadala sa iyo sa kasalanan. Binanggit ni James ang mga double-minded believer sa James chapter 1 verses 6 to 8. Ano ang definitions niya sa mga ito? Ito yung mga believers na pagkatapos manalangin sa Diyos ay nag-aalinlangan o nagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Tignan nyo ha, in verse 8, sabi doon, ang taong may dalawang akala or double-minded believer ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga lakad or unstable in all they do. And in verse 6, sabi doon, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. You cannot establish a strong relationship kung ikaw ay isang double-minded believer. Sa tao man yan o sa Diyos at wala silang na-accomplish. Unstable in all they do. Dahil walang lubos na pagtitiwala sa Diyos at paninindigan sa katotohanan ang mga taong mayroong dalawang akala. Ang kanilang faith is wavering, na parang alon sa dagat. Ano po? Na ipinapadpad magkabi-kabila. Be a single-minded believer. Amen. Na lubos na nagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay. At huwag mag-aalinlangan na sasagutin niya ang ating mga panalangin in His will and in His perfect time. Gaya ng nabanggit kanina sa exhortation. Amen? Again, our point number 3 is submit to God by moving. Moving closer to God and God will come near to you. At sa ating paglapit sa Diyos ay humingi ng forgiveness at talikdan na ang mga ginagawang hindi maganda. Laging i-check ang motibo ng ating mga puso at huwag magkaroon ng pagdududa o ng dalawang akala. Sa ating pagtatapos mga kapatid, are you willing to submit? Repent, resist, and move to God? Amen. Remember, ang submissive believer o ang mga masunurin o nagpapasakop na mga mananampalataya sa authority ng Diyos ay sila ang mga peacemaker, not making friends with the world, blessed, victorious, at nagtatagal sa gawain ng Diyos. Amen. And those non-submissive believer o mga hindi nagpapasakop sa Diyos na mga mananampalataya are
the troublemaker, making friends with the world and Satan, or spiritual adulterers, in other words, enemy of God, disobedient, natutuwa sa kasalanan, and anytime ay maaari silang bumagsak at mawala sa gawain. Sa bandang huli ay walang mararating pagdating sa hinaharap. I'm encouraging everyone, let's submit ourselves to God by resisting. Obey and resist the devil. By grieving, repent and stop sinning. And by moving closer to God with boldness and confidence, with good motives, and be a single-minded believer. Let me end in James chapter 4, verse 12. It says, there is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. And there is Satan, the devil, who is a liar, accuser, murderer, prideful, tempter, deceiver, the greatest adversary of God and Christians. Now, it's your choice. Where will you submit yourself? To God who is able to save and destroy, or to Satan who is not able to save you and destroying your family and your future. Nais kong magsitayo tayong lahat, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At habang nagpipray ako, continue, Bro Julius, to play the piano. This time, mga kapatid, let's be serious sa ating paglilingkod. Yung maglingkod tayo na yung willing tayo, yung may pagmamahal, na no need na pagsabihan pa tayo ng ibang tao kung ano yung dapat nating gawin. Be a believer na yung kumikilos ayon sa will and ways ng ating Panginoon. Yung willing ka talaga wholeheartedly. By that, you are submitting yourselves to God in His words and in His authority. Panginoong Diyos, salamat po muli sa mga sandaling ito. Salamat, Panginoong Diyos, to your words na nagbibigay ng reminder, nagbibigay ng pagtuturo sa amin, Panginoong Diyos, on how we live our lives. Nawa maramdaman namin, Panginoon, yung totoong submission sa iyo. Yung wala nang magsasabi kung anong gagawin ko, Panginoon. Thursday pa lang, Panginoong Diyos, alam ko na yung dapat kong gawin bilang isang mananampalataya na nagpapasakop sa iyo, Panginoong Diyos. Yung meron kaming puso that we are grieving, Panginoon, sa aming mga nagagawang kamalian. Sa pagbagsak ng iba, Panginoong Diyos, we grieve on that. O kaya yung iba, Panginoon, hindi makadalo. Nalulungkot kami dyan, Panginoong Diyos. But you know the hearts of every one of us, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoon, napakabuti mong Ama sa iyong mga anak. We know, marami kaming lackings. Marami kaming flaws, Panginoong Diyos, pagkukulang. Pero salamat, Panginoon. You're showing us your love, your grace, your goodness. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin. At lahat ng ito, I pray in your Son Jesus, lahat ng mga anak ng Diyos ay magwika ng Amen and Amen. Amen. At ito ibinabalik sa ating magandang presider, Sister Grace. Amen. Praise God. Maraming salamat po, Pastor Rocky, sa isang mapagpalang salita. At naway ito'y maging bahagi ng ating buhay, ipamuhay natin ito sa araw-araw. So, God gave us a lot of blessings in our life. And kahit hindi natin to deserve, binibigay pa rin niya sa atin. Kahit na madami tayong kasalanan sa Kanya, madami tayong pagkukulang sa Kanya,
still God loves us. Amen. Still God is so good to us. Amen. Ang tangi lang niyang gusto is lumakad tayo sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga salita. So, bago po mahuli ang lahat, tayo ay mag-repent sa ating mga kasalanan. Humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng mga ito at wag na natin to balikan pa para gawin ulit. At tayo magpatuloy na maglingkod sa Kanya ng buong puso at patuloy na manampalataya sa Kanya. So, maraming salamat po muli, Pastor Rocky, sa salita ng Diyos na iyong binahagi.